kalambuhan ni Gina Escamosa Sianteno. Setyembre 3, naging siya managapot-anim sa nilay ang unang liwanag sa isang magpisanggol na nagngangalan Gina. Pantatlo sa 10 magkakapatid ni Isidra Escamosa at Natividad Malabrigo. 6 mula sa 10 magkakapatid ang natirang buhay at sila ay walang iba kundi sina Melinda, Vilma, Gina, Rowena, Theodora at Gina. Mula pa sa kanyang kamuskusan, kinakataan na siya ng pagiging responsableng anak. Tumutulong sa mga gawaing bahay, nakalimitay gawaing panlalaki tulad ng pagdidilig, pangangahoy at iba pa. Likas din siyang masayahin at palakaibigan. Taon ay lumipas sa edad na 12. Sa panunod ng basketball, isa na unang nakilala si Hermes Santeno na hinangaan niya sa galing nito maglaro ng basketball. Niligawan siya nito at pumantok sa pagpapakasal. Binayaan ng 4 na anak, 2 lalaki at 2 babae na sina Rachel Ann, Julius, Sharina at Michael. Upang maitaguyod ang pamilya, tinulungan niya ito ang kanyang asawa si Hermes sa pagiging na isang driver na magdagdagan ang kita sa pamamagitan ng pasok sa Yasaki bilang subcontract, ahente ng lupa, pagtitinda ng Avon at Natasha. Dumating sa kanyang buhay ang masakit na pangyayari na siya iniwanan ng kanyang asawa na si Hermes. Lubhang nahirapan sa pagkataguyod sa mga anak hanggang sa pumasok siya bilang traffic enforcer. At dito na rin niya nakilala si Miguel at sa dalawang pagkakataon sila ay nagsana ito. Naging inspirasyon niya sa buhay ang kanyang mga anak at mga apo na sina Queen Keisha na siyang pinalaki at pinapag-aral. Bilang sa mga apo niya, sina Winters, Shana, Summer, Rabin, Jacob, Rachel, Axel, at Siron at Aki. Mapagmahal na lola, sapagkat halos lahat ng mayroon siya ay binibigay sa kanila, gayon din sa kanyang mga anak. Sa pagiging traffic enforcer ay naging legacy niya ay ang sumasayaw habang nagtatrapiko, pumupupas ang kanyang kamay sa saliw ng musika na kung saan ang San Pedro ay tinatay niya talaga, pinatugtagan siya para may makasalil. At siya nga ay maraming tao ang natuwa sa kanya sapagkat bukod sa kanyang pagiging matulungin sa kapwa, nabibigyan pa niya ng inspirasyon ang marami. Tumutulong siya sa mga taong tumatawid gaya ng mga senior citizen. Akay-akay niya ang mga ito hanggang sa makatawid sa kanilang ng kalsada. Kapag may nasisira ang sasakyan, lalapitan niya ito at tutulungan hanggang sa siya kasama sa pagtutulak nito. Naglingkod siya ng buong katapatan sapagkat maaga pa lamang pumapasok na siya sa trabaho. Di niya alintana ang panganib sa pagitna sa lansangan sa pagtatrapiko. Naging masaya siya sa gawain nito sapagkat kanya, ito ang paraan para maglingkod sa kanyang kapwa. Buwan ng Marso, bigla lamang naramdaman niya na may tumutubong mga rashes sa kanyang balat. Nagsadya siya sa doktor at kumonsulta rito. Binigyan siya ng gamot, subalit pabalik-balik pa rin ang mga rashes. Ngayon din nagpabalik-balik din siya sa Cabrini Hospital at doon maraming mga isinagawang laboratorio, CT scan, ultrasound, x-ray at kung ano-ano pa. Subalit hindi ma-detect ang tunay na pinanggagalingan ng kanyang lagnat na pabalik-balik.
Napilitang pumunta sa PGA sa Manila dahilan sa malaki ang gastusan ang sinuong. Nagbaka sakaling malaman ang karamdaman at doon nga ay sinabi na ang solusyon na nagkaroon siya na walang sinang sa buong araw. Naisagawa naman subalit 2,000 pa ang hintayin upang ito ay malaman ng resulta. Sa kasalambalan, lalong lubha ang kanyang kalagayan dito. Sinabi niya na iuwi na lamang siya dahil baka doon pa siya awagin. Gusto niyang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung kaya na kararaman siya ay hinaon o kinuha sa Pilipinas. Kaya nung tapos na gabi, sinuto siya. Doon muli niya masilayan ang kanyang mga anak, kapatid at asawa. Araw ng Miyerkules, matapos panira ng talis ng ating Putin Pastor Joel Moraes at awitan ng mga makalangit na awitin, ganap alas na siya ibigyan ng umaga, pinawian siya ng buwan. Sa ganitong pangyayari, isa lang ang naisipakabot sa ating na Diyos. Hawak niya ang ating buhay. Sa kanya natin nila at siya rin ang may kapangyarihan bagay ito. Sa aking kapatid, sa Sinina, ang kapahingahan ay pinagkaloob sa iyo at umaasa kami na muli tayong magkikita sa muling pagdating